Kaugnay po ng lampas taon na bahang naranasan sa malaking bahagi ng Quezon City kahapon, makakapanayan po natin sa Quezon City Disaster Risk Reduction Management Office spokesperson, Peachy De Leon. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Peachy. Si Maris po ito. Live po tayo sa unang balita. Magandang umaga din po, Miss Marie. Una po sa lahat, ano po ang latest monitoring po ninyo sa mga lugar sa Quezon City na baha pa rin hanggang sa mga sandali pong ito? Meron pa po ba? Yes, as of 3:44 a.m., lahat po ng reported flooding sa buong Quezon City ay nag-subside na po. Although meron pa rin po kaming mga evacuees sa several evacuation centers po. Ilang individual po o pamilya na ang inilikas sa evacuation centers o nananatili sa mga evacuation centers? As of 4 a.m. po, we still have 3,170 families, totaling to 10,501 individuals po. So, ibig sabihin, marami-rami na rin po yung mga pinayagan na makabalik sa kanilang mga bahay. Safe na po ba? Wala pa pong advisory, lalo na sa mga flood-prone communities na pwede po silang bumalik kasi as per pag-asa po, orange heavy rainfall po tayo today. Kaya mas mainam po at mas maganda na magstay muna sila sa evacuation centers hanggat meron pong ma-assess po na safe na po sila to go back. Dito po ba sa Quezon City, meron po tayo mga isolated areas o yung mga lugar na hindi mapuntahan dahil sa baha? Wala naman po. Lahat naman po is accessible ng mga first responders. Although sometimes it will take time po kasi syempre sabay-sabay po yan na nagpaparescue at ipipila po natin at syempre titignan din natin ang safety po ng first responders bago po nila ipagpatuloy ang pag-rescue. As we speak, meron pa po bang kailangang i-rescue sa mga sandaling ito? Wala na po. Lahat po ng ongoing and pending na operations ay done na po. At yun na nga, ongoing na flooding po is subsided na rin po. Kumusta po yung pagpapaabot ng tulong at ano po yung mga pangunahing kailangan ng mga apektadong residente? Okay, ang tulong po na naibigay ng Quezon City Government, una po nung lumakas yung ulan, nag-monitor po ang QCDRRMD, lalo na po sa mga vulnerable at flood-prone communities. At sa ngayon po, minomonitor po namin ang mga evacuation centers. Nandoon po ang City Health para po ma-monitor ang kanilang health conditions. Hindi lang po physical, kundi pati mental, nagbibigay po ng support. At number one po ang medicines na i-provide, lalo na po ang doxycycline sa mga residente pong lumusong sa baha, pati na rin po sa mga first responders ay nabigyan sila ng sapat na medicines. At pati po ang city vet ay nandoon din po sa evacuation center para alagaan din naman po ang mga pets na dala po ng mga evacuees. Sa mga evacuation center po ba, may mga nagkakasakit na po ba sa mga sandaling ito? Wala pong reported kasi nga po full activation po City Health po to monitor the health conditions of the evacuees. Good to know. Ano naman po yung nakikita niyong dahilan, ma'am, ng mabilis na pagbaha kahapon sa ilang bahagi ng Quezon City? Actually, ito maibabatay mo to sa lakas at tagal ng pag-ulan. Kahapon, mga 9 a.m. to 2 p.m., napakalakas ng buhos ng ulan na hindi humihinto. Actually, sa Science Garden nga, naitala nila ng 201.7 millimeters ng rain ang bumagsak in 5 hours. Kaya ito ay isang senyales na talagang babaha dahil nga sobrang lakas ng tubig ulan na bumuhos sa ating lungsod. Kasama rin po dito yung mga vulnerable communities na yung sitwasyon ng kanilang drainage system at yung sitwasyon at condition ng mga waterways na napapaligiran sa buong Quezon City. Gumagana naman po at maayos na napapakinabangan yung mga flood control facilities sa Quezon City? Yes po, meron po tayong mga flood control projects under the Drainage Master Plan po ng Quezon City. Kasama dito yung detention basins, retention ponds po na effective naman po kasi yung pinaglagyan ng mga barangay nito ay wala na pong reported floodings at minimal na lang po at wala ng severity at sobrang tindi ng pagbaha sa mga areas na yun. Actually, ngayon po ongoing ang construction sa G. Araneta Avenue ng another detention basin na part pa rin po ng Drainage Master Plan ng Quezon City. Ay, salamat sa Diyos. Maraming salamat po, Quezon City o QC DRRMO spokesperson Peachy De Leon, sa inyo pong oras at sa mga impormasyong binigay niyo po sa amin. Ingat po.
Thank you rin po.